Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ano ba ang prinsipyo ng mga taong prinsipyado? Palagi nating naririnig yung salitang prinsipyado, no? Minsan nasasabi natin doon sa tao na ano ba talaga yung ipinaglalaban mo? Kasi ang stereotyping natin doon sa mga ganung tao ay prinsipyado, no? O kaya naman yung mga kabaligtaran ng mga practical, no? 'Di ba laging nai-equate siya na no, na yung prinsipyado ay hindi practical, no? Laging ganun yung yung connotation, no? Laging may banggaan doon sa pagitan ng prinsipyado at practical or pragmatic, no? Pero yun nga, ito kaugnay ito nung huling upload ko tungkol sa integridad, no? At yung ah siguro sa mga next na upload ko pa talaga na pagbabanggain yung prinsipyado versus practical, no. Pero sa ngayon gusto kong i-define, no, yung yung pagiging prinsipyado, no? Kasi ang hindi mo pwedeng sabihin yung prinsipyado ay uh, ang tawag ito, merong isang parang ideology or philosophy na na pinaniniwalaan, no, na tapos hindi mo naman pinaniniwalaan, no. Magkaiba kayo, no. Although kasi yung meaning kasi yung uh, kinagisnan na o kinaugalian, no, ano ba to yung uh, uh, yung common knowledge, no, tungkol sa salitang prinsipyado. Hindi kasi ito hindi kasi ito yung simpleng naniniwala ka lang sa isang filosofiya. Kasi ang dami nating mga may iba't ibang paniniwala, no. Kahit yung mga hindi nag-aral, no, o sabihin mo nagtapos lang ng elementarya at hindi nakakaintindi ng kung ano-anong mga good moral characters and right conduct, no, or GMRC, no, good manners and right conduct, no. Kahit hindi niya inabot 'yon, no, may mga prinsipyo. Tapos kahit bata, no, hindi nila alam may prinsipyo sila. Ultimo, mga masasamang tao may prinsipyo sila. Halos lahat may prinsipyo. Yung mga masasamang tao nga, di ba? Ang prinsipyo nila ay pera-pera lang, o kaya naman ay sundin mo ang ang kung ano ang pagdanasa mo, mga ganun, no. May mga ganung prinsipyo, no. Meron pa nga, di ba, kahit yung mga sa religion, no, akala nyo nandiyan yung nandiyan yung uh, Christianity, Buddhism, Islam, na naniniwala sa sa Diyos, no. Meron ding religion na naniniwala sa demonyo, yung satanismo, di ba? May prinsipyo rin yung mga yan, di ba? Yung mga satanista, di ba? At mga kulto, no? May mga prinsipyo yung mga kulto na yan, di ba? Kaya lang what sets a principled person apart from other people na may mga prinsipyo rin naman, no? Bakit natin sinasabing prinsipyado ng isang tao, no? So, diba, may mga may mga ang dami nating ismo, no? Marami. So anong pinagkaiba ng isang prinsipyado doon sa mga hindi, pero may mga prinsipyo rin naman, no? Ito yung tinatawag na batayang prinsipyo, no? So, maraming prinsipyo, pero may batayang prinsipyo or basic principle na pinagmumulan ng lahat ng prinsipyo, kung saan ito ang nag-anak sa iba't ibang klaseng prinsipyo, no? So, ito yung pinaka lolo at lola ng lahat ng mga prinsipyo o filosofiya, no? So, yung batayang prinsipyo. So, doon tayo papasok, no? Yun yung pupukusan natin para natin sabing prinsipyado yung isang tao. Maprinsipyo yung tao na yan. O, diba? Tandaan niyo yung ganung salita.
Diyan ay yung tao na yan ay maprinsipyo, no? Ngayon, hindi mo mabibili yung tao na yan, diba? Sige. So ngayon, may mga ano, no, may mga filosofiya, no, na masasabi nating pinagmulan ng mga ano, no, ng mga iba't ibang mga filosofiya or ethics, no. Sabihin natin mga ano, no, mga all ethics and philosophies are standing on the shoulder of these giants, no? At itong mga giants na to ay yung mga ano, no, mga four founders ng ano, no, ng ethics, no. Tulad ba ni Socrates, Lao Tzu, Confucius, tawag ito, Buddha, at sama na natin yung mga ano, no, yung mga sumunod kina Socrates na sila Plato, Aristotle, at syempre mga Stoics, no. At ang mga Stoics ay may malaking ano, no, si Plato at yung mga Stoics ay may malaking influence sa Christian philosophy, no. So kaya nung wala pa yung Christian philosophy, wala pang New Testament, no, may Stoicism na, no? In fact, no, yung mga later Stoics tulad ng Seneca, no, halos ka-generation nila itong mga disipulo ni Jesus Christ, no? Pero mga later Stoics na itong sila Seneca, no? Di ba si Seneca, ano nga siya, no? Kanang kamay siya ni Nero. Pero later on, tumalikod kay Nero, no? Anyways, so, yung mga Stoics, no? So, pinagmulan actually, sa Stoics nagsimula yung ano, no? Yung idea ng pagkakapantay-pantay, diba? Or equality, no? Equality. Kasi kay ano, no? Kay Aristotle, equity yung ano equity yung tampok, no? Tampok, pag sinabing equity, halimbawa, no, nagbigay ka ng pagkain dun sa ano, no, sa tatlong tao, no. Yung tatlong tao magkakaiba ng size, no. So para patas, yung bibigyan mo ng mas maraming pagkain yung pinakamalaki. Tapos yung konti yung pinakamaliit, no, para mapagkasya mo. So yun tinatawag na equity. So yung equality, bibigyan mo ng pare-parehong size ng pagkain yung tatlo, di ba? So ganun yung equality, no. So may katalinuhan din talaga tong si Aristotle, no? Pero sa yung mga Stoics kasi, yung equality, yung concept ng equality nila, hindi doon sa physical, no? Kundi doon sa spiritual or sa soul, no? Sa pagkatao, no? So ibig sabihin, nagkaroon ng idea na walang taong mataas, mababa, malaki, maliit. So, ganun. So, sa konsepto, sa idea, no? Kasi, sa influence na ni Plato, no? Na mas, ano, no? Na mas, higher yung tinatawag na first principle na ginamit din nila yung first principle ni Aristotle, ng mga Stoics, no? Yung first principle na yan, di ba? Yun yung metaphysics, no? Yung pag sabi metaphysics, nag-go beyond ka sa physics, sa katawan, no? Sa body. At nagiging mas importante sa iyo yung realm of ideas na termino ni Plato, realm of ideas, no, realm of ideas, or yung tinatawag na na universals, no, universals. So therefore, no, doon nagsimula yung salitang prinsipyo, yung first principle, no, diba?
ruling principle para sa kanila, yung ano, yung entity na hindi physical. So, at doon pantay-pantay tayo. So, yun. Doon nagsimula yung ano no, yung notion or yung katagang prinsipyo or prinsipyong tao. Ngayon, 'di ba? Yung mga Stoics, hindi sila nag-imbento ng prinsipyo, no? Kundi hinango lang nila ito doon sa development ng ng philosophy from Socrates, Plato, Aristotle at nag-come up sila sa isang solution na i-practice yung prinsipyo. At yung mga Stoics ang kauna-unahang mga practicing uh, people of principles, no? Or tinatawag na principle. At ang goal nila ay maging sage, no? So maging malinis, di ba? Ngayon, siyempre, no, dahil hindi porket founder ang Stoicism sa ganun, di ba? Sila na yung promotor. Hindi. Mayroon silang batayang prinsipyo kung bakit nila sinasabi yon. Kasi elsewhere, no, sa ibang bansa at ibang henerasyon na hindi naman nila nakakausap, no, merong parallel na ethics or halos kaparehong prinsipyo na binuo ng mga Stoics. Andiyan dyan yung kay Lao Tzu at Confucius, no? At sinasabi nga nila si Lao Tzu na mas matanda kay Confucius ay nagkita, no? Pero walang ganong mga ang tawag ito, evidence, no? Na si Confucius ay parang humahanga kay Lao Tzu. Sinasabi niya matalino tong si Lao Tzu. At kaya pinagpapalagay na si Confucius ay mayroong ang tawag ito, influence. Si Lao Tzu may influence kay Confucius, no? At tong mga Buddhist naman na natuto sa mga Taoist ay siyempre direktang na impluwensya ni Lao Tzu, no? Itong mga si Buddha, no? Si Buddha later na lang yan, siya na lang yung para bang talagang masasabi ng mga Buddhist na nag-practice talaga nung virtue, no? Or nung prinsipyo na pinaniniwalaan ng mga Buddhist na siyempre inianak din ng mga Hindus yan, no? Although yung mga Buddhist kasi ang tawag ito, hindi naman talaga siya sabihin mong nanggaling sa Taoism. Nagkataong mas parallel lang sila sa Taoist philosophy. May influence, no, pero more on Hindu pa nga talaga, no. So yun, no, komplikado, di ba? Ngayon, bakit yung Hindu philosophy may mga virtue ethics din na hindi mo masabing influensyado nila Socrates at nila Plato, no? At bakit yung Buddhism na nagsimula sa Hindu ay almost parallel sa Taoism ni Lao Tzu. Kahit na wala pa yung Zen Buddhism, no? Kahit wala pang Zen Buddhism, no? Kasi mga Zen Buddhist talagang may influence din ng Taoist, no? So gano'n, no? Napaka masalimuot kung susundin mo yung mga four founders na yan, no? So pero lahat ng mga yan, no, may batayang prinsipyo. So meaning to say, no, regardless kung ano ang filosofiya o pinanggalingang filosofiya, regardless kung anong religion meron ka, no, regardless kung anong political movements meron ka or kulturang meron ka, meron tinatawag na batayang prinsipyo na lahat ay nagkakaisa or hindi mapasisinungalingan ng kahit sino at aplikable sa kahit kanino. At yun yung batayang prinsipyo. Yun yung pwedeng sabihin ng lahat na ito yung tama. No debate, no? No debate. Deontological yan. Meaning to say, hindi na kailangang pagdebatihan kung tama ba yan o mali or kung totoong tama yan, no? Kasi talagang tama yan. Kumbaga sa pag sinabing deontological, absolute yun, universal yun, no?
So, sige, papaano? Papaano, diba? Ang prinsipyo ng ano no, ng ang basta yung prinsipyo ng isang principle, katulad ng mga Stoics, tulad ng mga tulad ni Lao Tzu, tulad ng mga Confucian, Buddhist, at mga Christians, no? Ay yung tinatawag natin altruism. Altruism. Diba? Pag sinabing altruism, ito yung selfless act. In para bang selfless act na ang layunin ay tulungan ang iba, or may action ka na para sa iba at hindi para sa iyo at wala kang pakinabang doon. So yun yung altruism. So tignan niyo sa sa Google, no, kung anong meaning ng altruism, iisa naman sinasabi niyan, no. Hindi ko na kailangang imbentuhin yan. Pag sinabing altruism, ito yung ito yung gumagawa ka ng bagay para sa iba na ginagawa mo lang walang kapalit. Diba? At minsan, no, nasasakripisyo ka or yung anumang meron ka para lang dun sa iba. Pero hindi ka napipilitan. Ginagawa mo yon on your own will, no? On your own volition. At walang reason kung bakit mo ginagawa yan. At yun, dinidefine yon ng mga Christians, especially ni Jesus Christ, as love, di ba? Pero wala pang definition of love, meron ng ganon. Paano ko nasabi? Kasi hindi lang tao ang may ganon, pati hayop. Sige, nagsisimula yan, no? Tao, hayop. Nagsisimula yan sa mga nanay natin. Diba? Ito mo, manok, pusa, aso, diba? Kapag ka nanganak yan, nakita mo kung gaano sila ka-selfless pagdating sa anak nila. So, yung mga aso na nanganak, no? May mga tuta, yung mga pusa nanganak, may mga kuting, at yung mga manok na inahin na may mga sisiw o mga ibon na may mga inakay. Nakita mo kung gaano sila ka-selfless pagdating doon sa mga anak nila, di ba? Wala naman silang pinag-aralang virtue ethics, di ba? Hindi sila nag-imbento ng konsepto ng tama at mali, di ba? Pero ginagawa nila yung altruism, no? At kahit sa hindi anak, no? Nakapanood na ba kayo ng National Geographic, no? Or ng Animal Planet or Discovery Channel na yung mga kalabaw, no, hinahunting ng mga ng mga leon, di ba? At pagkatapos nung dinidevour na nung mga leon yung isang kalabaw, di ba? Nakakita mo yung kung paano yung mga kalabaw lumapit. At yung nasa unahan, no, nakakita mo kung paano buong tapang na sumugod doon sa mga leon para tulungan yung kawawang kasama nilang kalabaw, no? At sumunod yung mga kalabaw. Inulungan lahat, no? Ako kung nakapanood kayo nun kasi parang bibihira, parang iilan na lang yata hindi nakakapanood nun, ng gano'n, no? So yun, isang gesture of altruism yun, di ba? So hindi yun inimbento, no? At ganoon din tayo mga tao, no? Bakit tayo may mga bayani, no? Yung mga bayani, hindi mga narcissist yan. Hindi nila ginagawa yan para magpapansin, no? So, kaya nga tinawag na bayani, kasi ginawa nila yan hindi para sa sarili nila, kundi para sa iba, di ba? So ngayon, itong mga bayani, tinatawag nating mga prinsipyado, di ba? O, ngayon,
Kaya tuloy yung mga nagkakaroon ng mga iba't ibang mga political ideologies, naniniwala sa mga iba't ibang mga prinsipyo, di ba? Inspired sila ng mga totoong prinsipyadong tao, no? Gusto nilang i-emulate, di ba? Yung mga prinsipyadong tao. So kaya sa pamamagitan ng ng mga pinaniniwalaan nilang tama, di ba? Gusto nilang maging katulad ng mga ganong tao. Kaya tuloy, pag nakarinig ka ng nakarinig ka ng salitang prinsipyado, sa panahon ngayon, ang naiisip mo, siguro aktivista to, di ba? Pero hindi nyo alam, napakaraming klase ng aktivista, di ba? May mga Marxist, Leninist, Maoist, merong mga Social Democrats, merong mga anarchist, at maraming klase ng anarchist, at maraming klase ng Social Democrats, diba? Marami ring klase ng mga Marxist, no? At merong mga pluralist, may mga ang dami polarized, no? Maraming klase ang aktivista. So pero mga prinsipyado lahat sila, no? According sa principle nila. Pero ngayon, pag nagsasabi tayo ng prinsipyado, hindi talaga yun pa no? Kasi ako, aktivista ako, pero hindi ko pwedeng sabihin prinsipyado ako nang dahil sa pinaniniwalaan ko. Kundi, kahit hindi ko pa pinaniniwalaan ito, nung araw, inspired na akong maging prinsipyado dahil sa nakikita kong mga tao na minsan nga may mga kaya nung sabi ko, iba wala pang pinag-aralan pero prinsipyado, di ba? Alam yung tama. Totoo yun. Nabanggit ko nga, kahit yung mga hayop, di ba? Merong a certain degree or elements of altruism or pagiging prinsipyado. So yun, yung altruism. So ngayon, lilinawin ko, no, pag sinabing altruistic, no, gumagawa ka ng bagay para sa iba nang walang hinihinging kapalit. Yun, walang hinihinging kapalit. Kasi kapag may kapalit, hindi na altruism yun, no? Consequentialism na yun. So, pasok na dyan yung mga Machiavellian, utilitarian, di ba? Yung utilitarian, di ba? Parang greatest good for the greater good for the greatest good for the greatest number, no? Yun yung sa utilitarian, di ba? Maging tama o mali man yung greatest number na yun, no? So, ganun consequentialist kaya nga yung idea ng democracy, ganyan din, no? Consequentialist din yan at hindi mo pwedeng sabihin na prinsipyado ka kasi naniniwala ka sa demokrasya, no? So, hindi nang batayan. Kasi unang-una, kaya ka naniniwala sa demokrasya kasi naniniwala ka sa pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasabi ko kanina na yung mga Stoics ay naniniwala doon sa pagkakapantay-pantay. Yun yung naging prinsipyo nila. At yung idea ng pagkakapantay-pantay ay nagmula rin yan doon sa prinsipyo ng altruism, no? So, yung pagiging altruistic, di ba? Ang punot dulo kung bakit tayo nag-iisip ng pagkakapantay-pantay, no? So, pantay hindi sa sa katawan, kundi doon sa prinsipyo or sa spiritual na value natin. So, meaning to say, ako, no, makikita nyo, ito yung tsura ko, may balbas, kalbo, bungi, lahat. Tapos yung isang tao, matangkad, wapo, may ngipin, tapos ikaw babae, ito si LGBT, lahat, iba-iba tayo ng itsura. Pero, ano yung iisa sa atin? Ano yung common denominator natin, di ba? Tao, pare-pareho tayong tao. Yun, doon tayo pantay sa pagkatao. So yung concept na yun na pagkakapantay-pantay, na dati ay na talagang sayangan ng panahon, pinag-aksayahan ng panahon ng mga Stoics para pag-usapan yung pagkakapantay-pantay natin, no? So para maging batay ang prinsipyo, no? So
Kasi ang altruism is kung lahat ay magiging altruistic, talagang hindi na natin kailangang pantayin ng isa't isa. Ang problema, minsan altruistic tayo, minsan hindi. At hindi lahat ng tao altruistic, no? So, kaya nagiging maayos tayo kapag altruistic, pag hindi, hindi. So, kaya nagkaroon ng konsepto na pag magkaroon tayo ng pagkakapantay-pantay, di ba? So, bakit, no? Kasi talaga namang wala, ang totoong imbento ay yung idea na hindi tayo pantay-pantay, na may pinanganak ng mas mataas. Oy, ikaw royal ka, o aristocrat ka, o ganito. Ikaw slave ka, ganun. So, yun, para basagin yun, di ba? Merong prinsipyo. At yung prinsipyo na yon is, maging sino ka man, kung makikita mo yan kay Jesus Christ, no? Maging sino ka man, no? Basta tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos, no? Walang mataas, walang mababa, no? So, ganun yun. Ngayon, dahil sa pagkakapantay-pantay na yan, siyempre, aanak pa yan ng iba pang prinsipyo, tulad ng respeto, no? Respeto. So, para masabi mong pantay-pantay kayo, pare-pareho kayo, walang mataas, walang mababa, pero may respeto ka. Parang baligtad, di ba? Usually, di ba, yung nire-respeto, yung mataas, no? Tapos yung mababa, hindi nire-respeto. Hindi. Ibig sabihin, kahit mababa, respetuhin mo. At huwag mong isipin kung ano estado yan sa buhay, no? So, respect ba? So, yun. So, yung starting point talaga, mula sa pagiging altruistic, yung tawag ito, yung equality or fairness, o pagkakapantay-pantay. O sige, hindi literal na pagkakapantay-pantay, no? Mas magandang yung word ng fairness, no? Fair. Para masabi mo fair or patas, sabihin, pareho, dapat ang tawag ito, walang nakalalamang. Yun yung idea. So ngayon, dahil walang nakalalamang, dapat walang manlalamang. Yan na, dyan na papasok yung tinatawag na natin na pagiging prinsipyado. So ngayon, dahil sa pag-evolve noon from altruism at patungo doon sa concept of equality, no? Nag-anak na naman ito. Kasi Sir Mike, equality, saan ba nanggaling yan, di ba? Paano inanak ng altruism yan, no? Hindi ba sa mga hayop, di ba? Sa mga hayop, no? Hindi sila pumipili ng tutulungan, eh. Di ba? Pantay ang tingin ng mga nanay doon sa mga anak nila, di ba? Ilang beses silang mga anak pantay, no? Same yung ibinibigay nilang care, di ba? Sa abot nila, nakakakaya nila, no? Wala silang inietsapwera, di ba? So, ganun yun, no? At ngayon, yung act na pag-surrender mo ng self-interest, di ba? Doon nagkaroon ng ang tawag ito, kagustuhan na, sige, sa paglalabas mo ng mga kung anong meron ka, ng walang kapalit, di ba? Siyempre, may hangganan yon, di ba? Anong hangganan nun? Pag nagpantay na ang lahat, di ba? So, yung ina na nagpapadede doon, nagpapasuso doon sa mga kuting or mga tuta, di ba? May limited supply yung pinapadede niyan, di ba? So ngayon, yun yung ibibigay niya, ipinapantay niya, no? Ipinapantay niya, di ba? So yung yung mga kalabaw na nagligtas doon sa nilalapa ng leon, di ba? So tumitigil sila
kapag ligtas na. Ibig sabihin, pag ligtas na yung kalabaw, pantay na sila. So, yun yung nagiging goal, magpantay, di ba? At pag, ibig sabihin, pag may nakita kang kawawa, di ba? Dapang-dapa siya. So, gusto mo, iaangat mo siya. Kapantay mo. Kaya pag ikaw naglalakad, nakatayo ka, at may nadapa, di ba? Itatayo mo siya para magpantay kayo. So, yun yung idea ng pagkakapantay-pantay na nagmula sa altruism. At sa idea ng pagkakapantay-pantay, nag-anak yan ng tinatawag na fairness. Pag sinabing fairness, is walang manlalamang. At pag walang manlalamang, ibig sabihin, walang mandadaya. At yaan nagsimula na yung tinatawag na good and evil, na Zoroastrian philosophy, na nahati na ang prinsipyo sa tinatawag na good and evil. At siyempre, pipiliin mo yung good. Kasi yung good, ayaw sa nanlalamang. At dun sa nanlalamang, anong ibig sabihin ng nanlalamang? Nandadaya. So, sa nandadaya, anong prinsipyong meron yun? Isang prinsipyong mandaraya, mapaglaro, mapagdinlang, mapagpanggap. Yan. Ngayon, hindi mo pipiliin yon kung ikaw ikaw ay altruistic. Pag sinabing altruistic, para sa'yo, mas una yung prinsipyo ng pagkakapantay-pantay o yung fairness, no? Hindi mo priority. Pero kung ang pipiliin mo ay yung prinsipyong wala akong pakialam sa iba, hindi, dapat may pakinabang ako rito, dapat may kapalit lahat ng ginagawa ko. So, yun naman yung prinsipyong tinatawag na consequentialist. At so, sa mga consequentialist, ano yan? Andyan yung Machiavellian, utilitarian, at pragmatic, no? So, yung pragmatic, andyan na yung sinasabing practical, di ba? So, ganun. At yung mga yan, prinsipyo pa rin yung mga yan. Pero hindi natin tinatawag na mga prinsipyado yan kasi hindi naman talaga yan yung inianak ng totoong prinsipyo or yung first principle. Na kaya tinawag nating prinsipyado yung mga nasa altruistic side o yung good side, kasi from Zoroastrian principle, no, sila yung kinonsider na good. Kasi dito nagsimula yung first principle, di ba? Na para kay Aristotle hindi physical kundi yung metaphysical, di ba? Yung first principle. At kay Plato, yun nga yung realm of ideas o yung universals, di ba? So, at para kay Socrates, ano yung mga yon? Virtue. Diba? Therefore, yung virtue ethics ay kinukonsider na mga basic principles, no? Pero lahat yan ay nakatungtong sa altruism, no? So, altruism. Dahil merong hedonism, no? May hedonism as opposed sa altruism. At yung mga consequentialists ay hedonic, no? Hedonic, no? Hindi sila altruistic, no? So, yung mga Stoics, yung mga Taoists, Buddhist, Christian philosophy, at Confucian ay mga mga altruistic yan. No, ganon. So, yun. Napaka lalim, no? Hindi simpleng lilista mo lang yung prinsipyo ng isang prinsipyado. Ang prinsipyo ng prinsipyado. Madaling magsabi ng ganon. Madaling mag-imbento, di ba? Pero hindi tayo pwede mag-imbento. Dapat doon tayo sa tumukoy sa anong lesson meron ang sangkatauhan at saan nagsimula ang lahat. At ano ba yung totoong mga prinsipyo na tinatawag? Hindi yung imbento na, ito ang prinsipyo ng taong prinsipyado. Trip lang nung nagsasalita na ito yung sabihin, no? Ang prinsipyo ay dito, ganyan. Hindi, 10 Commandments, so, hindi, ito, bla bla bla. Hindi ganun kasimple yun. Kasi dapat ugatin mo, no? Yung etymology ng prinsipyo, no? So, ngayon, kung isa-summarize ko, dahil napakalalim, sa-summarize ko, kahit gaano kasalimuot ito, ang taong prinsipyado hindi
susuko ng kanyang pinaniniwalaang tama, no? At yung tamang pinaniniwalaan niya o yung pinaniniwalaan niyang tama ay yung tawag ito, wag man lamang sa iba, maging patas sa iba, magkaroon ng empathy. So, empathy, gaya ng sabi ko, pag naaawa ka dun sa tao, tutulungan mo at wala kang hihinging kapalit. Gagawin mo lang yan dahil altruistic ka, dahil prinsipyado ka. Yung mga bayani, hindi nyo naiintindihan kasi hindi kayo ganon. Kasi kayo ay nabuhay sa aral ng mga consequentialist na dapat laging may kapalit, dapat laging may pakinabang. Anong pakinabang natin dito? Bakit kailangan gawin to? Bakit kailangan? May mga bagay na ginagawa natin na hindi kailangan tatanungin kung bakit. No? So, tinuruan tayo lagi ng lipunan, ng masamang lipunan para maging masama. Diba? At tuloy, endangered ang mga prinsipyado. At maraming di nakakaintindi sa mga bayani. Kaya sinasabi natin, huwag kang magpakabayani sa ganyan. Ngayon, may mga bayani talaga na hindi nila piniling bayani, kundi dahil ganun talaga sila. Altruistic sila. Pero, kung papipiliin tayo, no, saan tayo lulugar, di ba? Magiging prinsipyado ka tayo o practical, di ba? Pero sa ganang akin, siyempre, no, ang pinaka-i-recommend ko ay manatiling prinsipyado, no? Pero ngayon, may mga oras na kailangan nating maging practical. Pero hanggang saan, di ba? Hanggang saan? So, may mga prinsipyado na kahit paano ay practical at a certain level, no? Pero may mga hindi yung pagiging practical ay hindi prinsipyado. So ngayon, para natin malalaman yan sa next na episode ko, sa susunod na upload ko, pag-uusapan natin kung anong pinagkaiba ng pagiging prinsipyado at pagiging practical, at hanggang saan tayo pwedeng maging practical. Kasi sinasabi ng iba, hindi ka naman pakakainin ng prinsipyo mo eh. Okay, siyempre, bakit tayo nabubuhay? Kumakain pa rin tayo, di ba? May damit tayo, no? Meron tayong bahay, tinitirhan, no? Meron tayong mga pangangailangan sa buhay na hindi natin matatalikuran. Kaya isang kabalintunaan na nabubuhay ka nang hindi mo kinukonsider yung realidad, no? Pero siyempre may hangganan, no? Ang practicalidad, no? Hindi pwedeng gawing dahilan yan sa lahat ng oras, di ba? So, ang pagiging prinsipyado, hindi nakaangat sa lupa, no? Nakatungtong pa rin sa lupa yan, no? In fact, no, mas tungtong sa lupa ang mga prinsipyado kaysa sa mga hindi. Mas angat sa lupa yung mga hindi prinsipyado. Talakayin natin yan sa susunod na episode, no? Hanggang dito na lang po, no? Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.